Episode 1. Sa lilim ng iisang bubong. Tahimik ang hapon sa tahanan ng pamilya, Angeles. Ang amoy ng nilulutong adobo ni Aling Lori ay humahalo sa amoy ng bagong linis. Nasahig sa maliit, ngunit maayos na bahay. Naron, si Alona nakaupo sa gilid ng sala. Nagbabasa ng lumang libro habang pinapanood si Jonah. Nag-aayos ng mga gamit sa cabinet. Pero ang sipag mo ngayon. Biro ni Alona. Hindi inaalis ang tingin sa binabasa para to hindi pagalitan ni Mama. Saka may darating daw siyang bisita mamaya. Sagot ni Gio habang pinupunasan ang kanyang braso gamit ang basahan. Sa unang tingin, pranis na yung tunay na match kasi lumaki silang magkasama. Mula noong 7 taong gulang, si Alona inampun siya ng mag-asawang Lori at Dan. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Simula noon naging tahanan na niya ang bahay ng mga Angeles at si Gio naging parang kapatid. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, hindi may kakaila ang pagbabagong unting namamagitan sa dalawa. Gio tawag ni Alona habang itiniklop ang aklat. Naalala mo nung binuhusan mo ko ng tubig dati kasi ayaw kong ibigay yung laruan mo na patawa si Gio. Ikaw kasi kulit mo, tapos iyak ka ng iyak kay Mama. Ako tong napalo, pero ikaw pa rin ang nagbigay ng laruan. Sa dulong ngiti ni Alona, napatingin si Gio sa kanya. Ilang segundong katahimikan. Sa paningin niya ngayon, hindi na si Alona ang batang iyakin, at masungit dalaga na siya, at may kung anong hindi maipaliwanag. Si Gio sa nararamdaman niya tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Alam mo, hindi ka na bata. Alona, seryoso niyang sambit. Anong ibig mong sabihin? Kunot nung tanong ng dalaga. Wala. Basta iwas niya sabay balik sa pag-aayos. Dumating si Aling Lori dala ang bagong laba. Alona, pakitulungan mo nga ako sa kwarto. Si Gio naman, linisin mo na rin yung likod bahay ha. Magpapahinga si Papa niyo mamaya. Sige po. Masabay nilang sagot sa gabi. Nagkataong parehong hindi makatulog. Sina Alona at Gio, nagkakasalubong sila sa kusina. Parehong nauuhaw isang tasa ng gata sa mesa. Isang katahimikan. Hindi ka rin makatulog? Tanong ni Gio. Hindi mainit eh. Sagot ni Alona. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. At sa pagkakataong iyon, parang sabay ring dumampi sa puso nila ang isang damdaming matagal nang itinatago. Teka Gio, mahinang sabi ni Alona habang nakatitig sa kanya. Tumigil sa pag-inom, si Gio dahan-dawang lumapit. Naglalapit ang mga mata nila, bahagyang nanginginig ang kamay ni Alona. Si Gio parang may gustong sabihin, ngunit pinipigil gabi na kailangan. Kung nasigurong matulog, iwas ni Alona mabilis na tumalikod. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, pareho nilang alam, hindi na sila katulad ng dati. Mula ng gabing magkalapit, ang mga mukha ni na Alona at Gio tila may nagbago. Hindi na sila makatingin ng diretsuhan sa isa't isa. Parang may pader na hindi nila maipaliwanag. Hindi galit kundi kaba at isang damdaming hindi dapat umiiral. Habang naghahain ng almusal, si Alona kinaumagahan dumating si Gio na tila hindi siya napansin. Good morning. Bati ni Alona bahagyang kinakabahan. Good morning. Mabilis na tugon ni Gio pero hindi siya tumingin. Napansin ito ni Aling Lori. Kayong dalawa parang ang tahimik ngayon. May pinagtatalunan ba kayo? Wala po, masabay nilang sagot. Ngunit ang totoo, parehong gulo ang isip nila eksena sa eskwelahan trabaho. Si Gio ay nasa training para sa isang technical job. Habang nakatingin sa screen ng computer, hindi niya mapigil ang bumalik ang mga alaala ng gabi, ang malapit na distansya ng mukha nila ni Alona, ang amoy ng buhok nito, ang takot sa loob niyang baka may masabi siyang malihoy. Tol, focus, sabi ng kaibigan niyang si Marco. Baka ikaw ang una sa atin matanggal. Sorry. Sagot ni Gio, pilit ngumingiti samantala si Alona naman ay nasa library ng paaralan. Pilit ding inaaliw ang sarili sa pagbabasa, ngunit wala sa puso niya. Ang bawat pahina sa kanyang isipan
Paulit-ulit niyang iniisip. Ano ba tong nararamdaman ko kay Gio? Kapatid ko, siya di ba dumaan ng ilang araw? Iwasan tinginan sabay pigil ng damdamin. Hanggang isang gabi, habang nagliligpit ng mga pinggan, si Alona nadulas siya at muntik nang mabagsakan ng plato. Agad siyang sinalo ni Gio. Okay ka lang? Tanong nito. Hawak siya sa braso. Halos magkayakap na sila. Bakit? Tumango si Alona. Ngunit hindi niya mabawi ang titig kay Gio. Bakit ka ba laging ganyan? Mahina niyang tanong. Laging nandyan kapag kailangan kita. Hindi sumagot si Gio. Pagkus dahan-dahan siyang yumuko. Nagtama ang kanilang mga labi. Hindi na marahas hindi rin planado. Isang halik na puno ng damdaming. Matagal nang pinipigil. Pero mabilis din silang naghiwalay. Teka lang, malito, bulong ni Alona. Lumayo at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Si Gio naiwan sa kusina tulala.